Isang flashback ang nagpaliwanag na sa araw ng koronasyon ni Haring Rogers, napagdesisyonan din ng mga parusa para sa mga natalong paksayon. Karamihan ay nakatanggap ng maliliit na multa at limitasyon sa kanilang mga puwersang militar, at inaasahan ng lahat na ang dalawang marquis, sina Kalia at Luther, ay hindi makakaligtas. Gayunpaman, binuwag ng hari ang mga inaasahan. Sa pagkilala na hindi rin nila matanggihan ang mga hiling ng duke, iniligtas niya sila sa pinakamabigat na parusa, ibinaba ang kanilang mga titulo sa pagiging count, at pinilit silang ibalik ang kalahati ng kanilang mga lupain sa estado. Tinanong ng isa sa mga maharlika kung bakit pinatatawad ang mga pangkat ng paksayon. Idinagdag ng bagong hari na bilang karagdagan, ang dalawang individual ay inutusang magsilbi ng 10 taon sa Esperanza Night Order. Maging si Felix ay nagmukhang nalilito sa desisyon. Nang subukan ni Logan na ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ni Felix, "Alam ko, pero ang dalawang iyon ay natangay lamang ng kasakiman nina Jordan at Juan. Hindi sila ganoon kasakam mismo. At ang mga Transcendent Warrior ay pambansang lakas. Masyado silang mahalaga para mawala ng ganito." Balik sa kasalukuyan, naisip ni Logan sa kanyang sarili na upang harapin ang imperyo, hindi kailanman magiging sobra ang pagkakaroon ng maraming Transcendent Warrior. Ngunit sino ang mag-aakalang maging ang mga top-tier na kabalyero ni Kalia ay darating? Nagtanong si Patrick, kaya, ilan ang lilipat? Sumagot si Dwayne, 200 at isang mga kabalyero, na ikinagulat nilang 2. At sinabi ni Logan, halos doble iyan ng ating sariling Night Order. Idinagdag ni Patrick, malaking bagay ito. Kung kasama sa bilang na iyan ang mga top-tier na kabalyero, hindi magiging madali ang pagpapanatili ng kasalukuyang kaayusan. Pagkatapos ay may naisip na ideya si Logan. At sinabi niya, maaaring hindi ito kasing hirap ng iniisip ninyo. Nagtanong ang kanyang ama kung mayroon siyang plano, at ipinaliwanag ito ni Logan. Hindi nagtagal, tumayo si Logan sa harap ng mga bagong kabalyero at ipinakilala ang sarili, "Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Logan McLean. Wala namang tao rito na hindi ako kilala, tama?" Sumagot silang lahat ng, "Opo." Sabi ng isa sa mga kabalyero, sa wakas ay opisyal na, ang pagsasanay ng Night Order. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si George, ang dating commander ng Kalia Night Order, isang top-tier na kabalyero. Sa isang flashback, nakita natin si George na sinasabi kay Wiccan Kalia na pupunta siya sa McLean. Inakala ni George na masama ang magiging pagtanggap ni Wiccan sa kanyang desisyon. Ngunit ang sinabi ni Wiccan ay, "Umalis ka, at huwag ka nang sumunod sa isang Panginoong hindi karapat-dapat." Ang mga salitang ito ay nakasakit kay George, na nag-isip sa kanyang sarili, "Aking Panginoon, hindi ako papunta roon upang maging kabalyero lamang. Magiging isang mataas na pinuno ako, upang mabayaran ko ang iyong kabutihan at biyaya, at hindi mapahiya ang pangalan ng dating commander ng kabalyero ng Kalia. Buong kapulihan akong magiging mahalagang miyembro ng McLean." Sa kasalukuyan, sinabi ni Logan sa kanila, "Ngayon, ito ang unang regular na pagsasanay ng bagong silang na McLean Night Order. Una, subukan muna natin ang isang magaan na pagbati ng McLean Night Order." Hindi alam ng mga kabalyero kung ano ang kanyang ibig sabihin. At ang eksena ay lumipat sa field ng pagsasanay kung saan ang mga sundalo ng Kalia ay nagsasanay sa paraang McLean. May mga taong may pasan-pasan sa kanilang mga balikat. Ang ilan ay nabibigo, ang iba naman, gaya ni George, ay nagtatagumpay. Pagkatapos ay nagsanay silang umakyat sa isang pader na bato, at pagdating sa itaas, sila ay binubugbog ng ibang mga kabalyero na naghihintay sa itaas. Nakarating si George sa taluktok, ngunit isang kabalyero ng McLean ang naghihintay doon at dinuraan siya sa mukha. Nakaramdam si George ng kahihiyan at naisip, isa ba itong uri ng pang-aapi sa baguhan? Pagkatapos ay may nagsabing, "Hindi. Ang lahat ng pagsasanay ay pareho para sa mga datihang kabalyero rin. Huwag mong sabihin ang mga taong ito ay nagsasanay ng ganito araw-araw." Dalawang kabalyero ang nag-uusap at sinasabi ng isa na magaan ang pagsasanay ngayong araw. Dagdag naman ng isa pa na gusto niyang umakyat ng isa pa. Habang pinapanood ang mga kabalyero, naisip ni George, sinasabi nila na kahit ang mga intermediate knight ng McLean ay kayang bantaan ng mga advanced knight. Nakikita ko na kung bakit. Dumating si Logan at sinabing, "Sige, tapos na ang pagbati."
Mula ngayon, ituturo namin ang intermediate sword art ng McLean Knight Order, ang Iron Blood Sword. Ang mga dating kabalyero ng Kalia ay mukhang hindi kumbinsido. Ipinaliwanag ni Logan, para sa pagsasanay na ito, isang kabalyero ng McLean ang itatalaga bilang instructor para sa bawat kabalyero. Habang nag-aaral, ituring ninyo silang inyong master at magsilbi kayo ng may pagpapakumbaba. Inisip ni George, kung ako ay isang top-tier na kabalyero, tiyak na ang batang Panginoon o ang mismong Panginoon ang magiging instructor ko. Ito ay isang magandang pagkakataon sa pag-aaral, ngunit ang instructor pala ay ang advanced knight na si Henderson. Sabi ni George, pakiusap, gabayan ninyo ako. Nagulat siya na isang advanced knight lamang ang magsasanay sa kanya, gayong siya ay isang top-tier na kabalyero. Bago ang sandaling iyon, tinawag ni Logan si Henderson at sinabi, dapat ay mas maaga ko pa itong inayos. Nagtanong si Henderson, ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Logan, nakamit mo ang ranggong advanced sa huling digmaan, hindi ba? Inamin ni Henderson na oo at sinabing sinuwerte lang siya, ngunit sumagot si Logan, paumanhin, pero sa totoo lang, nahanap ko itong medyo hindi inaasahan. Akala ko ang tatlong iyon ang unang makakaabot sa advanced. Sumagot si Henderson, hindi, ganoon din ang akala ko. Nahabol nila ang aking 15 taon na pagsasanay sa loob lamang ng ilang taon. Lahat sila ay makakaabot sa ranggong advanced sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Logan sa kanya, ikaw ang unang nakarating doon. Maaari kang magmalaki. Higit pa riyan, tila marami ang may gusto sa iyo. Pinili ka ng lahat bilang susunod na Knight Commander. Nagpakumbaba si Henderson at sinabing labis ang kanyang papuri. Pagkatapos ay nagtanong si Logan, kaya hayaan mong tanungin kita, sa pagitan mo at ni Sir George, sino sa tingin mo ang dapat maging commander? Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nagsasanay si George gamit ang espada. Humihingal siya sa pagod sa pagsasanay. At sinabi ni Henderson, ang mag-improve ng ganito sa loob lamang ng 10 araw. Napakahusay. Malinaw na hindi naging madali para kay George at nagtrabaho siya ng husto. Sumagot siya, salamat, Sir Henderson. Lahat ng ito ay dahil sa inyong pagtuturo. Tinanggihan ni Henderson ang papuri at sinabing, hindi, lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ni Sir George. Pagkatapos ay nagtanong si George, bakit kayo napakabait sa akin, Sir Henderson? Sumagot si Henderson, sumusunod lamang ako sa mga utos mula sa itaas. Nagpumilit si George, hanggang kamakailan lang ay kaaway ninyo ako. Ipinaliwanag ni Henderson, mga 30 lamang dito ang orihinal na taga-McLean, ang iba ay lumipat dito gaya mo. Inamin ni George na nakakahiya ito, pero marahil ay masyado siyang nag-iisip na baka makakuha siya ng mahalagang tungkulin. Sumagot si Henderson, bilang isang top-tier na kabalyero, tiyak na may pagkakataon ka. Pinahahalagahan ng batang Panginoon ang kakayahan. Pagkatapos ay itinanong ni George ang tunay niyang gustong malaman, wala ba kayong mga hinaing? Sumagot si Henderson, ang isang kabalyero ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang Panginoon. Hindi mahalaga ang aking personal na nararamdaman hanggat lumalakas ang ating Knight Order. Kahit anong direksyon ay ayos lang, kaya kung kukuha ka man ng mahalagang tungkulin, pakiusap ay tandaan mo yan. Habang sinasabi ito ni Henderson siya ay nagliliwanag. Nang napagtanto ni George ang dahilan nakaramdam siya ng pagkakasala. Yumukod ng malalim si George at sinabing, ako, si George, sa utos ng aking Panginoon, ay sumusumpang susunod kay Sir Henderson bilang aking nakatatandang kabalyero. Pinigilan siya ni Henderson, at tinanong ano ang ginagawa mo Sir George. Habang nanunood mula sa itaas, sinabi ni Logan, ang mga kabalyero ng Kalia ay nakakapag-adjust ng walang problema, at tila nakapagdesisyon na rin para sa susunod na Knight Commander. Sumagot si Patrick, si Henderson ay isang mabuting kabalyero, pero Logan, akala ko ang susunod na commander ay si Ronyan. At kung mamamana mo ang pamilya, hindi ba't mas nakakasiguro kung ang iyong mahusay na kapatid ang hahawak sa isang mahalagang posisyon? Naisip ni Logan sa kanyang sarili, wala akong balak na maging ulo ng pamilya. Pagkatapos ay sinabi niya, balak kong ibigay ang nasasakupang ito kay Ronyan. Naikanalito ng kanyang ama. Ngunit idinagdag ni Logan, higit pa sa kwalipikado si Ronyan. Hindi sumang-ayon si Patrick at itinuring itong kabaliwan, sabi niya matapos ang ginawa mo para sa McLean.
May mas malaki akong pinupuntirya, sabi ni Logan. Nagtanong ang kanyang ama kung ano iyon, at sumagot si Logan, hindi ko pa ito pwedeng sabihin, pero kahit kayo ay maiintindihan din, ama. Tulad ng dati, sabi ni Logan. At napasagot na lang si Patrick na kung ano na naman ang nasa isip mo. Sa malapit nakikinig si Ronyan sa pag-uusap. Sinasabi niyang hindi niya ito matatanggap. Nagtataka, nakaharang ba ako sa landas ng aking kuya?